Inutos raw mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang kanyang 500 million pesos sa confidential funds sa hepe ng kanyang security group. At Lord, inamin yan ulit ng kanyang Special Disbursing Officer na hostile witness din sa impeachment trial ng bise. Para lang may konteksto mga kapatid, kung babalikan natin yung Joint Circular Order o yung patakaran sa paggamit ng CONFI funds, itong Special Disbursing Officer o SDO lamang ang dapat humahawak ng pera. Kaya bawal yan ipahawak sa iba. Sila lang yung authorized. Pero may paliwanag dyan, itong hostile witness na si dating OVP Special SDO, Gina Acosta, utos daw ng Vice Presidente na ibigay yung funds kay Colonel Raymond Lachica, yung dating commanding officer ng security group ng Vice. Alam din daw kasi ni Lachica yung confidential activities sa paggagamitan ng pondo. Pakinggan natin kung ano. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the Special Disbursing Officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun po yung Honor. Ayon nga kay Acosta, 125 million pesos yung binigay niya kay Lachica noong 2022. 375 million pesos naman noong 2023. Sa isang punto pa nga ng trial, nagpakita yung prosekusyon ng AI photo para nga ipakita kung gaano karami yung 125 million pesos na cash na CONFI funds. Dinemo pa nga ni Acosta kung gaano kalaki yung nakita niyang pera. Pero para nga dun sa depensa, puro sila object o puro sila tutol. Ito, yung bahagi ng paglilitis. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Bacuel. Now, if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Is this AI, Your I mean, Honor? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this we don't, AI? wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Gaano kataas po? Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan. Dalawang kahong ganyan. Opo, Your Honor. Lumabas din pala na walang specific na accomplishment target yung 125 million pesos na CONFI funds. Pero merong physical and financial plan. Yun nga lang wala raw eksaktong target dyan kung ano, kung saan, ilan at magkano ang mga confidential activities. Requirement daw kasi yan, sabi ng prosekusyon ayon sa Joint Circular. Pero ang sabi dyan ni Acosta, plano pa lang yung physical and financial plan nila. Kaya walang eksaktong surveillance, operations, lugar o halaga. Bukod nga dyan, Lord, inamin din ni Acosta na may ginawa ang OVP na wala sa original plan nila para sa CONFI funds. Isinama nila yung tree planting, libreng sakay, financial and medical assistance sa accomplishment report ng OVP. Part daw yan ng tinatawag nilang good governance. Ito ang bahaging yan ng paglilitis. Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung
Actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa Fiscal and Financial Plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. Fiscal Financial Okay. Plan, Your Honor. Highlight din kanina yung parang nainis si Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit daw hindi nagtatagalog si Acosta. Nung humarap naman daw siya sa pagdinig sa Kamara, nagtatagalog naman daw siya. Naunsa man na. Pakinggan natin yan. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po, English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin tayo ng isang taon dito, Mr. President. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.